Mahirap bang intindihin yun? Masakit din sa akin pero kailangan natin tanggapin ng totoo. Di ba nangako ka sa akin na hindi ka katulad ng tatay ko? Pero ano itong ginagawa mo ngayon? Pareho lang talaga kayo! Anong gusto mong gawin ko? Kasalanan sa mata ng Diyos itong ginagawa natin. Bakit, Renz? Sa tingin mo, hindi ba kasalanan tong balak mong gawin? Sa ayaw at sa gusto mo, itutuloy ko tong batang nasa tiyan ko. Sabihin na makasalanan ako, pero hindi ako mamamatay tao! Babe! Sigurado ka bang gusto nila akong makilala? Oo naman. Halika na, pumasok na tayo. Tay! Christian! Upo ka muna, babe. Hoy kuya, Bunso, nandiyan ba si tatay ngayon? naku kuya, wala pa eh, pero paparating na din yon. Pakilala mo naman ako sa kasama mo. Ay, oo nga pala. Si May, girlfriend ko. Babe, si Christian, bunsong kapatid ko. Hello po. Mabuti naman kuya at dinala mo na siya dito. Sigurado matutuwa si tatay pag nakilala siya. Oo nga eh. Matagal na kasi yung kinukulit ng tatay na dalhin dito si May. Gusto niya daw kasing makilala. Alam mo naman kasi si tatay, excited na magkapo. Ikaw talaga, bunso. Huy May, biro lang ah. Masaya lang kasi ako na pinakilala ka na sa amin ni Kuya Renz. Ako rin, masaya na nakilala ko kayo. Ay, oo nga pala, nagmerienda na po kayo? Mamaya na lang siguro. Sige kuya, May, tapusin ko lang yung ginagawa ko sa loob. Oh, Christian, saan ka pupunta? Diyan lang tay, may bibilin lang saglit. Oo nga pala, dumating na po si Kuya Renz. Kasama niya yung girlfriend niya. Buti naman at sinama niya. Sige, mauna na ako. Sige po. O tay, si May nga po pala, girlfriend ko. Mano po? Parang pamilyar sa akin yung mukha mo. May, Umayla. Ano ba ang apelyido mo, Ning? Opo, Mayla de la Cruz. Yun po yung buong pangalan ko. Ha? Ba't parang nagulat ka, tay? Diba sabi niyo, ipakilala ko sa inyo si May? Teka, hindi pwede to. Hindi kayo pwedeng magkatuluyan ni Mayla, anak. Ha? Anong sinasabi mo, tay? Eh, ikaw nga mismo nagsabi na dalhin ko dito si May sa bahay. Tapos sasabihan mo lang ng ganyan? Di mo ako naintindihan, anak. Di kayo pwedeng magkarelasyon ni Mayla dahil magkapatid kayo. Ha? Anong magkapatid? Nagbibiro ka ba, tay? Baka nagkakamali lang kayo. Oo nga tay, baka nagkakamali lang po kayo. Di ako pwedeng magkamali, anak. Di ba nanay mo si Ruby de la Cruz? Opo. Siya nga po. Anak, hindi ko pa nakilala noon si Kai nung nabuntis ko si Ruby. Pasensya na kung hindi ko sinabi sa inyo. Natakot ako noon nung malaman kung buntis ang nanay mo, kaya nakipaghiwalay ako sa kanya. Hindi totoo ang sinasabi mo, tay. Paano mo pinagbubuntis ni Myla? Ha? Buntis ka? Oo, buntis siya. At magkakaanak na kami. Kaya nagpa siya ako na ipakilala siya sa inyo. Dahil nagbuka ang pagmamahalan namin. Kasalanan yung dalawang pinagbubuntis ni Mayla. Ano na lang sasabihin ng mga tao sa inyo? Inisip mo pa talaga tayong sasabihin ng ibang tao? Dapat, noon pa lang, pinagtapat mo na ang totoo. Oo nga tay. Natakot ako, anak. Napakaiwan ako ng nanay nyo. Kaya minabuti ko pang ilihim sa inyo. Tay, mali pa rin na ilihim nyo sa amin ni Kuya Renz. Lalo na ngayon wala na si nanay. Ano nang gagawin natin ngayon? Paano na yung magiging anak namin? Utol, saan ka pupunta? Magsasama na kami ni Myla. Teka, alam na ba to ni tatay? Basta, bahala na. Magsasama kaming dalawa. Anong magsasama? Di ba sinabi ko sa'yo magkapatid kayo? Anong gusto mong gawin ko, tay? Pabayaan ko yung magina ko? Kagaya ng ginawa mo kay Myla? Kuya, huwag kang magsalita ng ganyan kay tatay. Bakit? Totoo naman, di ba? Na pinabayaan niya si Myla noon, kaya lumaki siyang walang ama. Anak, intindihin mo naman ako. Naduwag ako noon nung sinabi ni Ruby na buntis siya. Kaya iniwan ko siya. Kung iniwan mo sila noon, tay, paano ka nakakasiguro na anak mo talaga si Myla? Dahil nagkita kami ni Ruby nung maliit ka pa lang.
At sinabi niya, si Myla ang anak ko. Ang ibig sabihin, Tay, nag-uusap pa rin kayo hanggang ngayon? Hindi, aksidente lang nung nagkita kami noon at kasama niya si Myla. Paano na ngayon? Anong dapat kong gawin? Mahal ko si Myla, Tay. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo, Kuya. Pero mas lalaki yung problema nyo pag pinagpatuloy nyo pa. Bakit? Parang sinasabi nyo na huwag na lang namin pagpatuloy ang pagdadalang tao ni Myla. Hindi naman sa ganun, anak. Wala naman ibang paraan eh. Hindi ako katulad mo, Tay, na nagawang pabayaan si Myla noon. Pero mali ito, anak. Kuya, kausapin mo na lang si Ate Myla. Wala nang ibang paraan. Sigurado ako kapag nalaman ng nanay niya, ganun din yung sasabihin sa kanya. Babe, Oh. Asan yung mga gamit mo? Parang alam ko na yung timpla ng mukha mo ah. babe. Pasensya ka na. Huwag mong sabihin na pumapayag ka na huwag nating ituloy to. Wala na tayong magagawa, babe. Dahil aminin man natin o hindi, magkapatid pa rin tayo. Ano? Parehas lang kayo ng tatay mo. Babe, ginagawa ko lang ang tama. Tama? Sa tingin mo tama ba na huwag nating ituloy itong pinagbubuntis ko? Myla, magkapatid tayo. Mahirap bang intindihin yun? Masakit din sa akin pero kailangan natin tanggapin ng totoo. Di ba nangako ka sa akin na hindi ka katulad ng tatay ko? Pero ano itong ginagawa mo ngayon? Pareho lang talaga kayo. Anong gusto mong gawin ko? Kasalanan sa mata ng Diyos itong ginagawa natin. Bakit, Renz? Sa tingin mo, hindi ba kasalanan tong balak mong gawin? Sa ayaw at sa gusto mo, itutuloy ko tong batang nasa tiyan ko. Sabihin na makasalanan ako, pero hindi ako mamamatay tao. Babe! O Kuya, anong ginagawa mo dyan? Nagalit sa akin si Myla. Alam mo Kuya, mahirap yung desisyon mo. Sabay tayo lumaki kaya tandaan mo. Dito lang ako sa tabi mo. Buong buhay ko, ngayon lang ako nagmahal ng totoo. Tapos, ganito pa yung nangyari. Naaawa ko kay Myla at sa magiging anak namin. Eh, anong plano mo ngayon? Magulo po ang isip ko ngayon. Hindi pa ako makapag-desisyon. Mahirap din kasi ang sitwasyon ko. Lalo na, kapatid na rin si Myla. Malaking problema yung dumating sa'yo, Kuya. Pero magtiwala ka lang sa sarili mo. Hindi ka pababayaan ng Diyos, basta magdasal ka lang. Nakipag-iwalay na ako sa kanya, kahit labag sa kalooban ko. Dahil alam ko, yun ang tama. Babe, sa susunod na linggo, ipapakilala ka na kita kay tatay tsaka sa kapatid ko. Sasabihin na ba natin na buntis ako? Siguro, hindi muna. Kasi ngayon ka pa lang nila makikilala. Baka may bigla sila. Sige. Hindi ko pa naman nasasabi kay nanay dahil kumukuha pa ako ng tiyempo. Palipasin muna natin siguro ng 1 buwan. Tapos, doon natin sabihin na pagbubuntis mo. Natatakot ako. Baka hindi ako magustuhan ng magulang mo. Bakit ka naman matakot? Mabait naman si tatay at ang kapatid ko. Pangako ko sa'yo na aalagaan kita at ang magiging anak natin. Hindi ako tutulad sa tatay mo na iniwan ka. Alam ko naman yon, naaalagaan mo kami ng magiging anak natin. Kuya, ba't natulala ka na dyan? Kuya, saan ka pupunta? Salamat tol ha. Pakikinggan ko ang payo mo. The best ka talaga. Sana maging tama yung desisyon mo, Kuya. Myla, Anong ginagawa mo dito? Di ba pinalis na kita?
Patawarin mo ako sa mga nasabi ko. Mahal ko kayong dalawa ni baby. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Paano na lang yung sasabihin ni tatay? Wala akong pakialam sa sasabihin nila at ng ibang tao. Basta ang mahalaga, kayong dalawa ng anak ko. Kaya lang, natatakot ako na malaman ng ibang tao na magkapatid tayo. Huwag kang mag-alala. Ipaglalaban ko kayo ni baby hanggang kamatayan. Mahal na mahal kita, Renz. Mahal na mahal din kita.